Maraming lalaki ang naniniwala na kapag gusto ka ng babae, magiging malinaw ito. Aamin siya, magiging diretso siya, lalapit siya. Pero ang totoo, bihira mangyari yan. Kadalasan, kapag gusto ka ng babae, hindi siya umaamin, nagiging tahimik siya. Hindi obvious, hindi diretso, hindi dramatic. Pero kung marunong kang magbasa ng behavior, makikita mo ang mga signal na mas malakas pa kaysa sa salita. Ang problema, karamihan ng lalaki hindi trained sa psychological awareness. Hindi nila alam kung alin ang simpleng kabaitan lang at alin ang tunay na attraction. Kaya nauuwi sila sa pagiging assuming, needy, o worse, manipulated. At dito pumapasok ang delikadong laro. Dahil kapag hindi mo alam ang tahimik na signal ng babae, madali kang mapasok sa emotional control. Madali kang ma-attach. Madali kang umasa. Madali kang gawing option. Madali kang iikot sa daliri. Hindi dahil masama ang babae, kundi dahil wala kang psychological literacy sa attraction dynamics. Hindi mo alam kung kailan ka habulin, kailan ka umatras at kailan ka manahimik. Hindi mo alam kung kailan genuine ang interest at kailan lang attention-seeking behavior. Ang lalaking marunong magbasa ng tahimik na signal ay hindi naghahabol, hindi nagmamadali, hindi nagpapakita ng desperation. Dahil alam niya na ang tunay na attraction ay hindi maingay, subtle, ito controlled at strategic. Yung mga babaeng may gusto sa lalaki ay hindi palaging nagpapapansin. Kadalasan, inoobserbahan muna nila. Tinitingnan nila kung emotionally stable ka, kung reactive ka, kung madaling i-manipulate, kung madaling paikutin. Hindi doon nila binabase kung gaano kakalakas sa psychological frame. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Hindi ito simpleng dating advice. Ito ay psychological awareness training. Ito ay self-mastery. Ito ay mental dominance. At sa video na to, hindi kita tuturuan kung paano. Paghabol, tuturuan kita kung paano maging lalaking binabasa, hindi binabasa-basa. Lalaking may frame. Lalaking may control. Lalaking hindi madaling i-manipulate. Lalaking hindi basta option. Lalaking nagiging choice. Clue 1. Nag-iiba ang galaw niya kapag nandyan ka. Isa sa pinakatahimik pero pinakatotoong signal ng attraction ng babae ay hindi salita, kundi pagbabago ng behavior. Kapag gusto ka ng babae, hindi niya ito agad sinasabi. Hindi niya ito inaamin. Hindi niya ito ipinapakita ng direkta. Ang unang lumalabas ay micro-shifts sa kilos niya. Maliit, subtle pero consistent. At kung marunong kang mag-observe, hindi mo na kailangan ng confession. Mapapansin mo na nag-iiba ang energy niya kapag papasok ka sa eksena. Iba ang posture, iba ang tono ng boses, iba ang pacing ng galaw. Mas nagiging aware siya sa sarili niya. Mas nagiging controlled ang kilos. Hindi siya relaxed tulad ng pagkasama niya ang ibang tao. Hindi rin siya sobrang loud. Nasa gitna lang, may self-monitoring, may awareness, may conscious regulation ng behavior. Iyan ang unang psychological indicator na may emotional relevance ka sa sistema niya. Kapag gusto ka ng babae, hindi siya basta natural lang. May kaunting tensyon, may kaunting self-consciousness. Hindi dahil kinakabahan siya sa'yo, kundi dahil may value ka sa kanya. Ang utak ng tao ay automatic na nag-a-adjust ng behavior kapag may taong emotionally significant sa paligid. Hindi ito drama, hindi ito acting, ito ay subconscious response. Makikita mo ito sa maliliit na bagay. Mas inaayos niya ang sarili niya kapag nandyan ka. Mas nagiging careful siya sa sinasabi niya. Mas pinipili niya ang words niya. Mas nagiging mindful siya sa image niya. Hindi para magpa-impress, kundi dahil may psychological importance ka sa perception niya. Gusto niyang maging aligned sa image na gusto niyang makita mo sa kanya. Isa pang malakas na indicator ay pagbabago ng attention pattern. Kapag gusto ka ng babae, hindi siya palaging nakatingin sa'yo, pero aware siya sa presence mo. Kahit hindi siya directly nakaharap, alam niya kung nasaan ka. Napapansin niya kung kailan ka dumating. Napapansin niya kung kailan ka umalis. Napapansin niya kung may kausap kang iba. Hindi ito selos agad. Ito ay attention anchoring. Ang utak niya ay automatikong naka-anchor sa presence mo. At ito ang pinaka hindi napapansin ng maraming lalaki.
Kapag gusto ka ng babae, hindi siya aggressive, controlled siya. Hindi siya loud, composed siya. Hindi siya obvious, strategic siya. Dahil ang attraction ng babae ay hindi palaging expressive, madalas ito ay observational. Tinitingnan ka niya kung paano ka gumalaw, kung paano ka makipag-usap sa iba, kung paano ka mag-handle ng stress, kung paano ka mag-react sa pressure, kung emotionally reactive ka ba o stable ka. At dito nagkakamali ang maraming lalaki. Akala nila kapag hindi sweet ang babae, walang interest. Akala nila kapag hindi nagme-message, walang attraction. Akala nila kapag hindi nagpapapansin, wala silang impact. Pero ang totoo, ang unang stage ng attraction ng babae ay hindi connection, evaluation. Hindi intimacy, assessment, hindi lambing, analysis. Kapag gusto ka ng babae, hindi ka niya agad nilalapitan. Una kanyang binabasa, inoobserbahan. Iniintindi ang galaw mo. Sinusukat ang emotional stability mo. Sinusukat ang self-control mo. Sinusukat kung reactive ka o grounded. At kung pasado ka sa psychological frame test na ito, saka palang lalabas ang mas malinaw na signals. Kaya ang clue 1 ay simple pero malalim. Nag-iiba ang galaw niya kapag nandyan ka. May subtle awareness, may behavioral adjustment, may microcontrol, may psychological tension. Hindi ito dramatic, hindi ito obvious, pero ito ay consistent. At kung marunong kang magbasa ng ganitong klaseng signal, hindi mo na kailangang manghula. Hindi mo na kailangang mag-assume. Hindi mo na kailangang maghabol. Dahil makikita mo mismo kung sino ang neutral lang at sino ang may emotional investment sa'yo. At doon pa lang lamang ka na sa laro. Hindi dahil nag-effort ka, kundi dahil marunong kang magbasa ng behavior, hindi lang ng salita. Clue 2. Hindi siya consistent sa closeness, pero consistent sa presence. Isa sa pinaka-nakakalitong signal ng attraction ng babae ay inconsistency. Minsan malamig, minsan warm, minsan distant, minsan engaged. At dito nalilito ang maraming lalaki kasi iniisip nila, kung gusto niya ako, dapat consistent siya. Pero sa psychological level, ang attraction ng babae ay hindi laging linear. Ito ay dynamic, internal, at madalas conflicted. Kapag gusto ka ng babae, may dalawang puwersang nagbabanggaan sa loob niya. Desire at self-control. Gusto ka niya, pero ayaw niyang magmukhang desperate. Interesado siya, pero ayaw niyang magmukhang vulnerable. Curious siya sa'yo, pero ayaw niyang mawala ang emotional leverage niya. Kaya lumalabas ito bilang push-pull behavior. Hindi siya palaging sweet, hindi siya palaging cold, hindi siya palaging available, hindi siya palaging distant. Pero isang bagay, ang consistent, hindi siya nawawala sa paligid mo. Kahit hindi siya laging nakikipag-usap, nandyan siya. Kahit hindi siya laging nagme-message, may presence. Kahit hindi siya laging nagpaparamdam, may connection thread na hindi napuputol. Ito ang psychological difference ng interest versus indifference. Ang indifference ay absence. Ang attraction ay presence na may control. Kapag walang interest, nawawala ang tao. Kapag may interest, nag-iiba lang ang pattern ng proximity. Mapapansin mo ito sa behavior patterns. Hindi siya palaging nag-i-initiate ng usap, pero sumasagot siya. Hindi siya palaging nagbubukas ng topic, pero hindi niya sinasara ang conversation. Hindi siya palaging nagpapakita ng affection, pero hindi rin siya naglalagay ng clear boundary. Hindi siya lumalayo, nag-a-adjust lang siya ng distance. At dito nagkakamali ang maraming lalaki. Ini-interpret nila ang emotional regulation bilang rejection. Iniisip nila na kapag hindi consistent ang closeness, walang attraction. Pero sa realidad, ang inconsistency ay madalas senyales ng internal conflict, hindi kawalan ng interest. Ang babaeng walang pakialam ay simple. Wala siyang oras sa'yo. Wala siyang effort sa'yo. Wala siyang presence sa'yo. Ang babaeng may gusto ay mas komplikado. May presence pero may control. May interest pero may regulation. May connection pero may boundary testing. Isa pang importanteng pattern.
Hindi siya nagpuputol ng connection ng tuluyan. Walang hard cut-off, walang total disappearance, walang full rejection. May fluctuation, pero may continuity. Iyan ang marker ng emotional relevance. Psychologically, ang tawag dito ay controlled attachment behavior. Hindi pa full attachment, pero may anchoring. Hindi pa intimacy, pero may orientation. Ang attention niya ay naka-orient sa'yo kahit hindi ito overt. So ito ang power shift. Kapag naintindihan mo ito, hindi ka na nagiging reactive. Hindi ka na nag-o-overthink. Hindi ka na nagiging needy. Hindi ka na naghahabol ng consistency. Dahil naiintindihan mo na ang pattern niya ay hindi confusion, regulation. Ang lalaking malakas sa psychological frame ay hindi naghahanap ng constant validation. Hindi niya kailangan ng constant warmth. Hindi niya kailangan ng constant reassurance. Dahil alam niya na ang tunay na signal ay hindi intensity, kundi continuity. Clue 2 ay simple pero deep. Hindi siya consistent sa closeness pero consistent sa presence. Hindi siya palaging malapit pero palaging nandyan. Hindi siya palaging engaged pero hindi nawawala. Hindi siya palaging warm pero hindi cold. At iyan ang subtle architecture ng attraction na hindi nakikita ng karamihan. Kapag nakita mo ito, hindi ka na magtatanong kung may gusto ba siya. Makikita mo mismo sa pattern. At kapag marunong kang magbasa ng pattern, hindi ka na nagiging parte ng emotional chaos. Ikaw ang nagiging kalmado sa gitna ng laro. Ikaw ang hindi nadadala. Ikaw ang may control. Ikaw ang may frame. Ikaw ang may psychological advantage. Clue 3, may emotional curiosity siya sa'yo, hindi lang interest. May malaking pagkakaiba ang simpleng interest sa emotional curiosity. Maraming babae ang pwedeng ma-attract sa itsura mo, sa aura mo, sa status mo, or sa presence mo. Pero kapag may emotional curiosity na pumasok, ibang level na iyon. Hindi na lang siya natutuwa. Interesado na siyang maintindihan ka. Hindi ka na lang attractive. Relevant ka na sa inner world niya. Kapag gusto ka ng babae, mapapansin mo na hindi lang siya nagtatanong ng surface level questions. Hindi lang anong ginagawa mo or kumusta araw mo. Ang mga tanong niya ay may depth orientation. Gusto niyang malaman kung paano ka mag-isip, paano ka mag-react, ano ang values mo, ano ang boundaries mo, ano ang triggers mo, ano ang emotional structure mo. Hindi ito interrogation, hindi ito obvious, subtle ito, natural ito, pero may pattern. Ang direction ng curiosity niya ay papasok, hindi palabas. Hindi lang siya nagsha-share, nag-i-investigate siya. Hindi lang siya nakikinig, nag-o-observe siya. At mahalaga ito, ang babaeng walang interest ay content lang sa surface interaction. Small talk, casual conversation, light connection. Walang psychological probing, walang emotional mapping, walang depth exploration. Pero kapag may emotional curiosity, nagkakaroon ng behavioral shift. Nagiging mas attentive siya sa reactions mo kaysa sa sinasabi mo. Mas tinitingnan niya kung paano ka tumatawa kaysa sa mismong joke. Mas iniintindi niya ang tono kaysa sa content. Mas pinapansin niya ang timing ng responses mo kaysa sa haba ng messages mo. Ito ay subconscious assessment behavior. Hindi niya ito ginagawa dahil may plano siya. Ginagawa niya ito dahil emotionally relevant ka na sa sistema niya. Ang utak niya ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa iyo hindi para sa data, kundi para sa attachment potential. Makikita mo ito sa consistency ng questions. Hindi random, hindi impulsive. May direction, may theme, may continuity, parang may narrative building. Unti-unti kang binubuo sa isip niya, hindi bilang tao lang, kundi bilang possible emotional connection. Isa pang malakas na indicator, naaalala niya ang maliliit na detalye tungkol sa iyo. Hindi dahil sinadya niya, kundi dahil may emotional encoding. Ang utak ay mas nagre-retain ng information tungkol sa mga taong may emotional significance. Hindi niya kailangang pilitin alalahanin, automatic ito. Yung dito nagkakamali ang maraming lalaki. Akala nila kapag nagtatanong ang babae, friendly lang. Akala nila kapag interested sa buhay nila, curious lang. Pero hindi lahat ng curiosity ay equal. Ang emotional curiosity,
ay may depth gravity, may psychological pull, may direction. Ang babaeng may interest lang ay curious sa experience. Ang babaeng may emotional curiosity ay curious sa identity. Hindi niya lang gustong malaman kung ano ang ginagawa mo. Gusto niyang malaman kung sino ka kapag walang nanonood. Hindi niya lang gustong malaman ang routine mo. Gusto niyang maintindihan ang core mo. At ang pinaka-subtle na signal, nagiging reflective ang mga tanong niya. Hindi lang impormasyon ang hinahanap, meaning. Bakit ganun ka mag-isip? Bakit ganun ang reaction mo? Ano yung pinaka-importante sa'yo? Ano yung hindi mo kayang itolerate sa tao? Iyan ay hindi casual questions. Iyan ay emotional mapping. Kapag nasa ganitong stage na, hindi ka na option lang. Hindi ka na background presence, may psychological footprint ka na sa inner world niya. Clue 3 ay simple pero malalim. May emotional curiosity siya sa'yo, hindi lang interest. Gusto kanyang maintindihan, hindi lang makilala. Gusto kanyang basahin, hindi lang kausapin. Gusto kanyang i-map, hindi lang makasama. Diyan kapag nandito na ang babae, hindi na kailangan ng drama. Hindi na kailangan ng pressure. Hindi na kailangan ng habol. Dahil ang lalaking nagiging subject ng emotional curiosity ay hindi hinahabol. Siya ang inaalam, siya ang binabasa, siya ang iniiwasang mawala. At sa larong ito, ang binabasa ay mas makapangyarihan kaysa sa naghahabol. Kung natutunan mo sa video na tuna ang attraction ay hindi palaging maingay, hindi palaging obvious, at hindi palaging diretsyo, ibig sabihin, nagsisimula ka nang makita ang laro sa mas mataas na level. Ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi nasa paghahabol, hindi nasa pagpupumilit, at hindi nasa pagiging reactive. Nasa awareness, nasa control, nasa self-mastery, nasa kakayahang magbasa ng tao nang hindi nawawala ang sarili. Kung gusto mong matutong magbasa ng signals, hindi para manipulahin ang babae kundi para hindi ka mamanipula ng emosyon at ilusyon, nandito ka sa tamang channel. Kaya kung may value sa iyo ang content na ganito, i-like mo ang video. I-subscribe mo ang Cerebral Hacks at i-activate mo ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na uploads. Dahil dito, hindi ka tinuturuan maghabol. Tinuturuan kang maging lalaking binabasa, hindi binabasa-basa. Lalaking may frame, lalaking may control, lalaking may psychological edge.